Yo, what's up guys? Meron akong i-share sa inyo ngayon. Issue ngayon dito sa aking Sontes. Mga kasontes, ito i-share ko sa inyo itong aking nangyari dito sa ating Sontes. Isang umaga pa, startin ko siya. So ito yung ang nangyari. Ayan yung transponder niya. Nakakabit yung battery. At ito naman yung voltmeter. Pag on ko, wala siyang power. So, nang i-on ko yung wake up switch kasi yung battery ko ay stuck pa. Ito yung wake up switch. Ayan. Ibig sabihin, full charge pa yung battery. Kasi steady green. Wala pa rin power yung ating nawawala. Nawawala yung power. So, ito. Tingnan nyo yung voltmeter. I-on ko yung wake up switch. So, wala pa rin. Ang gagawin ko ay i-testar ko kung merong output itong aking battery. So guys, ito yung ating multi-tester. Ite-tester ko ngayon kung merong output voltage dito. So ayan guys. Ayan mga kasontes. Ayan mga sir. Wala siyang output voltage. So ipe-press ko yung wake up switch. Tingnan natin kung magkakaroon. Nagkakaroon siya. Tapos namamatay ulit. So ang hinala ko dito, itong aking battery na yung may problema. So tatanggalin ko at ipapakita ko sa inyo. So, guys, samahan nyo ako. Tanggalin ko muna yung battery ko. Guys, bali isang gabi din tayong nag-isip dito sa nangyari dito sa sound test natin. Kasi sinacharge natin, pinapapaandar siya sa car jump starter. Pero kinabukasan, hindi na ulit siya umandar. So ayan, natuklasan natin ito. Okay guys, natanggalan natin yung ating stock battery na na-recondition ko. Ayan. Yes guys, ito na. Natanggalan natin yung battery at titingnan ko kung meron siyang charge. So, ayan, dinere ko muna. So, meron siyang 13 volts, 13 point something volts at okay naman siya. Pero dito sa out niya ay wala. Ibig sabihin, pag dumaan sa BMS ay wala siyang output voltage. So, ayan guys, ayan, pwede natin siyang i-wake up. I-wake up, manual wake up. Ang mga ganyan guys, mga BMS, mga battery na ganyan ay merong siyang sleep mode. So pag na-reach niya yung minimum voltage ay ikakat na niya. So pupunta siya sa sleep mode at kailangan nating i-wake up siya. So yun guys, ay napansin natin sa ating pananaliksik, napansin natin na merong naglulos. Kaya pala kapag tinester natin ay okay siya, pero pag nagkaroon ng load na mataas ay nagtitrip. So ayun ang sanhi guys, natagpuan na natin. Walang problema yung BMS ng ating battery. Ang problema ay yung mga connection. So ayan, kailangan natin na i-reconnect yung mga yan na kailangan ay sureball quality. Dumaan lang ang bagyo guys, nilamig na, naglabasan. Ang sakit ng kasukasuan, pero dito lang pala naman sa connection ng ating battery kay Sontes. So ayan guys, yakang-yaka naman sa atin to. Kaya natin yan. Ayan, tapos na. Mamit na tayo ng mga connector ng mga sigurado. Metal plate guys yung ginamit natin para sureball quality. At ayan, malinis na ulit ng ating pagkakakabit at dali na lang ulit natin. So ayan na po agad guys, kakabit na ulit natin sa ating Sontes. So ito pa rin ay kakabit natin, may wake up switch, may sleep button. So solid na solid, years ko na ginagamit to guys. Ito lang ang salarin guys, yung ating ginawang connector. Tayo rin naggumawa niyan, kaya wala tayo dapat sisi. So ayun, kung mga meron kayo guys, mga kasontes na ginawa ko sa inyo na ganito at nangyari sa inyo na ganyan, pag binuhay, biglang magtitrip,
So, i-check nyo lang yung mga connection sa battery. Pero yung ginawa ko guys, yung mga nagpagawa sa ay metal plate na yung ginamit ko kaya wala nang problema. So, ayan guys, kakabit na natin sa ating mutmot at ibabalik na ulit. At after natin may kabit ay tetestingin kung okay sa alright. So, ayan, madali lang naman yan kabit. At nga pala guys, meron pa akong isang natuklasan dito nung nagka-problema yan sound test ay nung kinabitan ko ng car jump starter ay hindi talaga siya mag-on. So, bali nag-stuck siya. Walang receiver. Kahit anong pindot ko sa on button, wala. Hindi mag-react kahit nakatapat yung ating transponder. So, ang sagot po sa ganun, ang nadiscover po namin, pati po ni Sir LJ Kulot, ay i-reset po ang ating ECU. So, ayun, ginawa namin, i-reset ko yung ECU sa pamamagitan ng pagtanggal ng battery ng 15 minutes pataas. Minimum 15 minutes guys para mag-reset, back to reset ang ECU. Tanggalin po natin kahit isang cable lang ng battery. So ayun, pagkakabit ko nung makalipas ang 15 minutes ay na-reset ko na. So ayun mga kasontes, nung matanggal ko after 15 minutes to 20 minutes na walang battery, pagbalik ko ulit ng battery ay na-on ulit si sound test. So akala ko nagka-problema sa main fuse. So dami ko hinanap. Ang ginawa ko, naalala ko yung sabi ni Sir LG Kulot na i-reset ang ating ECU ay tanggalin lang sa battery. Ay ayun, okay, so alright. After ganun lang guys, re-reset natin ang ating battery. So ito, okay na. Umaandar na yung ating motmot. Several days later. So guys, ay pinaandar uli natin ang ating motmot at okay na okay sa alright pa rin ang battery natin. Ramdam na ramdam mo yung lakas pag start niya guys. Ramdam na ramdam mo yung lakas kasi dire-diretso yung pag-regundo niyang motor. Kasi dati pa, parang ganun dati. Parang medyo may tama. Pero ngayon, lagos-los na guys, andar na agad. So yun lang guys, walang problema ang battery ng sound test natin. Nagka-problema lang sa mga ginawa kong connector. So, para na rin sa susunod ay kailangan mga metal plate yung gagamitin. Tingnan, siguraduhin ang mga hinang-hinang. Continue pa rin tayo sa paggamit ng ating DIY LiPo4 battery guys. Pakipalo na lang po kung nakatulong at pakishare na rin para sa iba nating mga kasontes na wala sa grupo. Pakishare na rin guys. Okay, so alright. See you on the next video. Bye-bye.